Good morning everyone! Welcome to Chris RD channel. And today, papanoorin natin yung latest video ni Dr. Willie Ong sa kanyang health updates, yung side effect ng chemotherapy, and it's just gonna react. Hindi ko magpakita ng video, audio lang, and I will give my perspective as a pulmonary therapist regarding sa kanyang health status at sa kanyang kita sa kanya. So, panoorin natin to. Magandang araw po, Doc Willie ulit to. Pasensya na, matagal na yung huling live ko, isang araw pa. So dito, makikita natin si Dr. Willie Ong, yung kanyang itsura dito medyo okay na. Medyo may laman na rin siya. Payat pa rin siya, pero hindi na kasing payat dati. Mas coherent na rin yung kanyang pag-iisip dito, mas naka-smile na siya. And although wala na siya talagang tinanggal niya na yung kaunting buhok niya, pero nakikita ko naman dyan naka-smile na si Dr. Willie. Hindi na siya masyadong problema tulad ng mga first videos niya at talaga. So ngayon may improvement tayo nakikita dito kay Dr. Willie Ong. Medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Yun, so si Dr. Willie Ong, hindi siya everyday ganito kalakas. May araw na malakas siya, may araw na nangihina kasi may side effects ng chemo, pati yung sakit ng yung bukol. Okay. Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. Everyday may Sino ba kasi nag-vlog nagkasabi dyan na patayin si Dr. Willie Ong? Hello, buhay na buhay pa si Dr. Willie Ong, no? Sasabi patay na ako eh. So, pang clickbait nila, ay nako, Pinoy talaga. May nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, wag na po. Actually, but siyempre, yung everyday mo bang nakikita si Dr. Willie Ong sa YouTube, everyday na napapakinggan mo yung mga health tips, medyo nakaka-depress naman talaga na, ano na yan kay Dr. Willie, something like that. Madi-depress naman talaga, na malulungkot kasi naging part na siya ng buhay natin. Para sa everyday ba? Hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Yeah. Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so wag na kayo inom ng antidepressant, wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? Maayos naman yan. Sa unang-una, malaki ang pasasalamat. Yeah, yung kulay niya nagbago na, okay naman siya, hindi naman siya putang-putla, tama lang. Ko sa lahat na nagdarasal, nag-share, ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Malaking tulong po. Yeah, prayer works talaga. Nag-pray din natin talaga si Dr. Willie Ong. Before we start nga, pag-pray na si Dr. Willie. Lord, salamat Panginoon sa buhay ni Dr. Willie Ong. I'm very good the Father na pagpalain niyo po siya. Pray God the Father na maging good health po siya, maging epektibo, Lord, lahat ng gamot na ni-take niya. Pagpalain niyo po yung mga doktor na maging wisdom, Panginoon. Give them great wisdom sa pag-manage kay Dr. Willie Ong. In Jesus' name. Pang-ilan na ba yung chemo ko? Nakaka-second chemo na ako. And malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki. Para siyang football. Kung lumiit na ba? Pag lumaki, bad news. Pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, di ba? Who knows, baka lumiit. Malapit na yung October 9, so malalaman na natin yun. Hindi natin malalaman kung taba ba to, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo,
marami ako nakukuhang messages eh. Minsan, like ngayon, ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So, ang hirap siya talaga. So, lahat ng mga mucosa ko, nagkakasugat-sugat. Ito yung nakita nyo, nangingitim siya. Oh. Dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo may itim. Oo, maitim. Tapos mahirap pag tumatay ka ng, ng matigas. Mahirap siya. Naranasan ko tumain ng matigas. Napakahirap, parang pasan mo ang mundo. Pati dito, mucosa, may itim. Maitim. Alam nyo naman, dito sa may puwet natin, mucosa yan. So, sobra siya sensitive. Konting gas-gas, tudugo siya talaga. So, hirap doon. Ang hirap. Napakasakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Pati yung pagkasalita niya, nag-i-improve yung pagkasalita niya. Hindi na ganun kahirap magsalita. Pero sabi niya nga niya, may mga time na hirap, may mga time naman na okay. Pero yung pagsasalita niya ngayon, mas naiintindihan ko yung pagsasalita niya. Mas relax siya magsalita ngayon. Mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Pengtiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Yun, mas nakakakain siya kasi dati hindi siya masyadong nakakakain kasi nababara yung esophagus niya na iipit ng bukol. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit ano makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi, para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya ng sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Pag nakita nyo ngumingiwi ako mamaya, baka umaatake yung sakit dito sa puweta. Tapos ngayon, hindi rin siya, more on positive na rin ang sinasalita niya. Hindi na dati, medyo galit siya. Siyempre sa mga bashers, dahil sa mga bashers nga, malaking factor yun para nagkaroon siya ng cancer. Medyo positive na ang sinasabi niya ngayon, hindi na mga negative sides. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay 3 araw, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. My God. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Tiyan ko manas na pala. Leg ko no, makita nyo, galit na galit, diba? Yung unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, pleural effusion. Konti na lang, 1 to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IVC syndrome, talagang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, lahat mo sinasabi first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, pinaihi ako ng pinaihi. Hanggang bumaba yung... Aggressive kasi sa Singapore yung yung approach nila. Sa Pilipinas medyo conservative. Tubig, kaya nakahinga ako. Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Delirium, parang kung sa layman's term, parang wala sa wisyo. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh.
jaundice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung isang hawak pa lang niya. May laki ng bukol mo. Grabe. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours ha. Galing ah. Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig, may gamot agad. So in 48 hours, bugbog agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Medyo may kaunting hingay siya na kaunti dito, pero okay lang. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Pa? Kung wala ng purpose, di dapat din ako nag-abroad. Patayin na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So that's it. Diba? So nabuhay pa ako, may mission ako. Number 1 mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan natin. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore. More than 50%. Ang gagaling. And there's yung ngayon, Pilipino. Ang gagaling. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, 2 years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Magagaling talaga ang mga Filipino nurses. Ako, pulmonary therapist ako. Dati ako sa Lung Center of the Philippines. Tapos narito ako sa Oman ngayon. Gumagaling talaga. May magagaling talaga mga Pilipino. Kaya lang, syempre sa Philippines, magagaling ka pero kailangan mo ng malaking pera din. Kaya nag-abroad kasi maraming kailangan sa family. Wala na siya pamasahe. O, tapos? Hindi well compensated mga healthcare workers sa Philippines. At ito lang talaga. Papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Oo, kasi syempre, mabilis ang transition ng mga nurses, mga healthcare sa Philippines. Ang matitira doon, mga baguhan. So, you just can imagine that. Dito, ang nurses sweldo, 120,000. Eh. Oh, syempre dito, high-tech, gano'ng experience, 15 years. Yung mga CI. Alam, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban, eh. Mga evil spirit, eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it, eh. Something's telling me to do it, eh. Yeah, I believe ko Dr. William kasi meron siyang background sa politics, so maybe he will run again if everything goes well. God willing, he will be in good health. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga. Kaya pilit ako inom. Kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko. Bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita naman kulay ko. Another tip is natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholic, sa Christian groups. Ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. Mahirap talaga kasi magkaroon ng cancer. Masakit. Masakit talaga siya. Alam mo, physically in pain siya. You will really feel the suffering. Ito na lang ang kinukwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit, biglang may konting ginhawa, tapos may konting liwanag, may konting magsasabi,
naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare. Kayo na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Pag nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere. Lumilinaw ang pananaw mo. Mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse. I see it as a blessing. Parang kay Job. Alam niyo yung kwento ni Job. Parang kay Judas. Marami nag-betray kay Judas. Kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako ng 2019, iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yun. Wala namang kaso yun. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun. Pinakasalan niya ako, my God. Doc Willie, huwag yung sabihin na kawawa naman siya. It's just, this is the will of God. And as a wife, she's doing her job, her duty to you. So you should be grateful. Thank you na lang po. So much suffering from her. Yeah, kasi syempre, kasi nung time na yon na naghihirap si Dr. Willie, si Doc Willie sa ang nag-aagape sa kanya. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. It's a great fight of faith. And I believe God really manalo si Dr. Willie. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. Alam na sa Dr. Willie nung galing na siya dun eh. My God. Quiet muna. Relax. At the right time. They will know. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanina. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang. Wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya ito mission niya sana. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay nyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Feeling niya yun ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Thank you, Dr. Willie Ong, for pag-iisip at pag-concerns sa mga Filipinos. Na siya.
Diba? So I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Nandiyo ako enough is enough. And sa aking mga kababaeng Muslim, ako, ang babait lahat. Thank you, thank you. Yun lang po. So sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. This will be the first campaign na ganito. Sokmed, social media. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas di ba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Doc Willie, ganun lang. That's just as simple as lalabas lahat ng paninila, sabihin nila. Kaya ito kasi yun, there is a study na para humabang ang buhay ng isang tao, kailangan mong magkaroon ng purpose. There should be something na you are looking forward to do para magkaroon ng purpose, para mas magkaroon ka ng motivation na i-continue ang life. Pag walang purpose ang buhay, pag walang motivation to continue life, parang yung isang tao, nahihirapan na siya. Parang mahirapan siyang gumaling. Pero if we are thinking of something na it will help me, or that thing that I will do, is yun yung purpose ko, that helps an individual to have a more long life. Sabihin nilang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo, at kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, in-ending ko naman ng maayos Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. O bang gumaling ako, matapos ko pa yung term. Diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi walang pinuntahan ng style ng iba Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. True. Ako kahit may pera ako, pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, I thought I have the money na. Pero, kahit may pera ako, parang feel ko pa rin mahirap ako kasi yung mabilihin na tataas, tapos pagkakain ka sa restaurant, kakaunti ang mga servings. Parang, lasa ko yung pagkamahirap ng Philippines. Kailangan natin mga Lee Kuan Yew style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style di ba? Hindi na pwede. So, I'm just giving people a chance. Yun lang po. So, I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Aayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So, thank you so much. God bless po. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin. Thank you, Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung mabubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang, magbukbang na lang kayo kumain. Useless life. Useless life, sayang lang. Pabigat lang sa mundo. Yeah. Kung isang tao, mabubuhay lang, pansarili, magnanakaw pa. Sabihin ni God, istorbo kayo, huwag ka na lang dyan mabuhay. Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na iaangat yung bansa. Iaangat Yun ang habol natin. God bless, lalo sa kabataan. Thank you, thank you, thank you. So, dito makita natin, this is a good thing kasi meron si Dr. Willie na purpose. He's looking something or she's looking for a purpose in life na hindi natatapos ang buhay dahil may nagkaroon ka ng cancer. Gumaling ka sa cancer, I need to do something. And yung tinitingnan niya na purpose na yon that he will do something for running for senator and helping the countries. Yun yung purpose na nakikita niya. And that will help him more para sa kanyang healing. Yung to run for senator, to be still in public figure. It will help him more to
may kapangyarihan yung utak natin. Sometimes very mysterious. That is very mysterious. Yung kapangyarihan ng utak natin na yun na nakakatulong yun para mas gumaling yung ating katawan. With the help of medicine, it can prolong life to looking for something and looking beyond and alam mo yon na may gagawin pa ako na maganda. So, if you have this sense of purpose in life, it helps you to have a longevity. It's not because you are healthy, you have a lot of money, but the purpose in life will help us to have more longevity of life. Thank you very much. God bless and God bless you, Dr. Willie Ong. We pray na magkaroon ka pa ng more good health and gumaling ka, Doc Willie. We pray, Doc Willie, na maging masaya ka parate, na ikaw ay maging malakas. Ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan. Ang Panginoon Diyos ay Diyos ng mapagpala, Diyos na healer natin, ang Panginoon Diyos. So, kung paano nag-heal ang Panginoong Jesus nung siya ay narito sa lupa nung 2,000 plus years ago, ganun din siya magkapala at mag-heal this year sa iyo, Doc Willie. And we pray for miracle in your life, that God will bless the medicines that you take mo, that those will be very effective and very positive effect sa iyong katawan. In Jesus' name we pray. Amen. And please don't forget to subscribe, like, and share this channel. Thank you.